Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ngayong araw, kakaibang phenomenal na madalas na nababalitaan po natin ang tampok sa ating Papa Dudut Stories. Ito po ay may pinamagatang apoy sa gubat. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. May mga kakaibang kaganapan sa ating buhay na minsan ay napakahirap ipaliwanag. Ang akala natin ay simpleng phenomenal na pangyayari ay maaari palang may ibang hatid na kaganapan sa iyong buhay. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Yvette, 72 years old na taga Rizal. Napakinggan ko lamang po ang inyong programa nang minsang makinig ang aking mga anak at apo dito. Napansin ko po na ang iba sa mga istoryang pinapadala sa inyo ay tungkol sa mga kakaibang elemento na madalas ay makita sa mga probinsya. Kaya naman kinausap ko ang aking anak at tinanong kung maaari din ba akong magpadala ng aking naging karanasan sa inyo. Tinulungan niya akong makapagpadala sa inyo ng sulat upang maibahagi ko din ang aking kwento sa inyong mga tagapakinig. At hayaan niyo po na i-share ko sa inyo ito sa abot ng aking makakaya. Laking probinsya po ako. Nakatira kami noong kabataan ko sa Camarines Sur. At napapalibutan ng kagubatan ang aming tinutuluyang bahay. Hindi pa naman po kasi gaanong ka-develop ang mga lugar dito at isa pa ay sa kagubatan, palaisdaan at mga palayan din kami noon kumukuha ng aming mga pagkain sa araw-araw. Napapalibutan kasi kami ng mga namumungang kapunuan, kaya naman kapag may mga gusto kaming kainin na prutas ay madali lamang kaming makakuha dito. Bata pa lamang po ako ay marami ng usap-usapan sa aming lugar na may mga kakaibang pangyayari nga na nagaganap dito. Kaya sa mga kaedaran ko marahil ay maintindihan ninyo yung mga kasabihan noon ng matatanda na kapag sumapit na ang alas 6 ng gabi ay dapat na nasa loob na kami ng kamahayan. Kapag lumampas kami ng ganong oras sa labas ng bahay ay mapapagalitan na talaga kami ng aming mga magulang. Normal na noon sa amin ang matulog ng alas 7 ng gabi dahil maaga din kaming maghapunan sapagkat ayon sa matatanda, kapag sumapit ang alas 6 ng gabi ay doon na naglalabasan ng mga masasamang espiritu at maging ang mga kakaibang nilalang na naninirahan sa nakapaligid na kagubatan sa amin. May mga kapitbahay din naman kami doon at kinalakhan na namin ang maglaro sa paligid ng gubat. Malayo ang bayan sa amin at kailangan pang lakarin ng mga 2 oras. Minsan nga ay kapag pumapasok kami sa paaralan ay nilalakad namin ito at tumatawid pa kami sa mga ilog. Hindi problema ang baon noon sa amin dahil habang nasa daan ay nakakakuha na kami ng mga mangga, bayabas at kaimito na maaari naming ipambaon. Medyo mahirap din po kasi talaga ang buhay noon sa probinsya. Kaya naman kung anong meron ay yun talaga ang aming pagkakasyahin at pagtsatsagaan. Hindi kami katulad ng mga kabataan ngayon na sunod ang mga luho. Uso din ang gasera noon bilang ilaw dahil hindi naman lahat ng lugar ng panahong ito ay may pribilehiyo sa pagkakaroon ng kuryente.
Lalo pa nga at nasa liblib na bahagi kami ng aming probinsya. Nang mga panahong yon, uso ang usapan ukol sa naglalakbay na apoy sa kagubatan. Sa mga kagaya naming lokal sa lugar na yon, tinatawag itong San Telmo. Madalas daw itong makita ng mga magsasakang maagang lumalarga patungo sa kabukiran o di kaya naman ay mga mangingisda. Para sa amin naman na mga kabataan, isa lamang itong panakot ng matatanda upang hindi kami manatili sa labas ng aming mga bahay ng 10 oras ng gabi. Tuwing dumadaan kami doon ay madalas na magkwentuhan kaming magkakaibigan at paminsan-minsan pa nga ay nagtatakutan ukol dito. Isang araw, habang nagkakwentuhan kami ay may nasalubong kaming mga magsasaka. Narinig nila ang biruan namin kaya naman sinita nila kami at pinagsabihan na hindi daw namin dapat ginagawang biro ang ganong mga bagay. Dahil kapag narinig kami ng mga nilalang na aming pinag-uusapan ay maaari kaming sundan ng mga ito. Tahimik lamang naman kaming nakikinig sa kanila, ngunit sa isip ko ay hindi naman ito totoo. Kaya bakit kami maniniwala sa kanila? Kinahapunan pag-uwi namin ng aking mga kaklase galing sa paaralan ay narinig namin ang usap-usapan ng mga tao doon. May muntik daw mabiktima ang San Telmo ng isang mangingisda. Ayon sa kanila ay nakita daw ito ng kanilang kakilala habang papunta sa laot. Akala daw niya ay ilaw ito ng isa sa kanyang mga kasamahan na nauna na sa kanya. Kaya naman sinundan niya ito. Ngunit nang nasa kalagitnaan na ay bigla daw may tumawag sa kanyang pangalan, parang doon daw ito natauhan. Ang sinusundan naman niyang ilaw kanina ay bigla na lamang naglaho. Matapos nito ay napansin na lamang daw niya na malapit na siya sa bangin doon, Papa Dudut. Mabuti na nga lamang daw ay narinig niya yung tumawag sa kanya kaya naman naligtas siya mula sa San Telmo. Habang pinakikinggan naman ito ay hindi ko napigilang mapaisip. Totoo nga ba talaga ang bagay na sinasabi niya? Hindi pa panakot lamang ito sa amin. Nakarating ang salitang yon sa aking mga magulang kaya naman mas naging mahigpit sila sa amin. Mas mabuti na daw yung sigurado kesa naman mapahamak pa kami. Kami naman ng mga kalaro ko noon ay medyo naiinis dahil hindi namin magawang makapaglaro matapos ang klase sa paaralan. Dahil nga sa pinagbabawalan kaming lumabas kahit alas 5:30 pa lamang ng gabi. Kinabukasan habang naglalakad papunta sa eskwelahan ay nagkwentuhan muli kami. Nagtatanungan kung sa tingin ba nila ay totoo din ang kumakalat na balita tungkol sa San Telmo. Ayon sa isa kong kalaro, kaibigan daw ng kanyang tatay ang muntika ng maging biktima. At sa totoo lang daw, kasama daw kasi ang tatay niya noong hinanap nila ang nasabing mangingisda na nakakita sa San Telmo. Ikinuwento daw sa kanya ng kanyang tatay na bigla na lamang nawala sa kanilang likuran ang kasamahan nila kaya naman nilibot nila ang kagubatan. Mabuti na lamang daw at bago ito mahulog sa bangin ay narinig nila kaya naman nailayo nila ito sa kapahamakan. Aaminin ko po yung marinig ko ang istoryang yon ng aking kaibigan ay medyo natakot din ako. Bagaman at naniniwala na ako dito ay may ilan pa ding kaming mga kalaro na matigas ang ulo na nag-decide na hanapin ang umano'y San Telmo. Sinaway na nila sila ngunit hindi naman sila makinig sa amin, Papa Dudut. Kaya naman noong gabing yon, kung kailan nagpa siya ang aking mga kaibigan na hanapin ito ay halos hindi ako makatulog. Hindi ako mapalagay dahil hindi ko maiwasang mag-alala na baka
mapahamak sila. Nang hindi ako makatiis ay ginising ko ang aking papang upang sabihin dito ang plano ng aking mga kaibigan. Sa isip ko ay di na baling masabihan akong sumbongera kaysa naman dalhin ko sa aking konsensya ang paglilihim ng ganong bagay tapos ay mapahamak ang aking mga kaibigan. Pagkarinig ng aking papang sa aking sinumbong ay mabilis siyang bumangon upang puntahan ang bahay ng aking mga kaibigan. Marahil upang sabihin sa mga magulang ng mga ito ang kalokohang naisip nila. Ako naman ay tahimik na lamang na naghihintay sa pag-uwi ni papang. Mabuti na nga lamang at walang pasok kinabukasan. Kaya naman kahit mapuyat ako sa paghihintay ay ayos lamang. Kasama ko naghintay si mamang ng mga oras na yon. Sabi niya ay nag-aalala din kasi siya kay papang dahil baka pati ito ay mapahamak. Mga bandang 3:00 na ng madaling araw ay bumukas ang aming pintuan. Tanda na nakabalik na ang aking papang. Mabilis namin siyang sinalubong ni mamang at agad na tinanong kung ano ang nangyari. Tulad nga daw ng sinabi ko, tumakas ang aking mga kaibigan nang makitang tulog na ang kanilang mga magulang. Nagpunta ang mga ito sa gubat upang hanapin ang San Telmo, ngunit habang naroroon ay nagkahiwalay-hiwalay sila nang makarinig ng ingay sa gubat. Sa takot daw ng mga ito ay nagsitakbuhan sila sa iba't ibang direksyon. Kaya din daw natagalang makabalik si papang ay dahil nga sa hinanap pa nila isa-isa ang aking mga kaibigan. Nang makita nila ang iba ay ayos naman ang mga ito. Ngunit isa daw sa mga kaibigan ko ang nakita nilang nanginginig na sa takot. Nang makita nito ang kanyang magulang ay ikinuwento umano nito na nakita niya ang San Telmo. Naglalakad daw ito upang hanapin ang kanyang mga kasamang nagpunta doon sa gubat. Sa kanyang paghahanap ay nakita daw niya na may ilaw na tila naglalakad doon. Sa pag-aakalang ang gaserang dala nito ng aming ibang kaibigan ay sinundan niya daw yon. Ngunit nasa kalagitnaan na daw siya nang biglang tumigil ang ilaw na yon. Tila aalon-alon ito na hindi naman umano normal sa mga ilaw. Mabilis naman daw itong pinuntahan ng aking kaibigan pero bago pa siya makalapit doon ay nakita daw niya na isang bola lamang pala ito ng apoy. Tumigil ito sa gitna na akala mo'y nagpapahinga at may hinihintay lamang. Sa takot ng aking kaibigan na baka makita siya ng San Telmong yon ay nagtago na lamang daw siya sa damuhan. Dito na nga siya natagpuan nila papang at ng mga sumamang maghanap dito. Halos mangiyak-ngiyak nga daw ang aking kaibigan dahil sa sobrang takot. Nangako naman ang mga ito na hindi na muli silang magpupunta sa kagubatan kapag gabi. Medyo napanatag naman ang aking kalooban. Sa mga sinalaysay noon sa akin ni papang, masaya akong malaman na ligtas ang aking mga kaibigan. Matapos maglinis ni papang ay nagsitulog na din naman kami, Papa Dudut. Kinabukasan, pagkagising ko ay agad akong lumabas ng bahay upang makipagkita sa aking mga kaibigan. Medyo kabado ako noon dahil baka nga awayin nila ako dahil sinumbong ko sila. Pero pagdating ko doon ay wala sila sa aming usual na lugar ng laruan. Sabi ng isang kalaro namin ay hindi daw pinayagan ng mga ito na lumabas ng bahay nila, parusa daw yon sa kanilang kalokohang ginawa. Tinanong ko din kung nakita ba talaga ni papang ang San Telmo na nababalita ang nagpapakita doon. Sinabi ko naman ang totoo na hindi niya ito nakita, ngunit ang isa sa mga kaibigan namin ang siyang nakakita dito. Kaya naman nagpasya kaming puntahan na lamang ito sa kanilang bahay upang makumusta at magtanong sa kanyang karanasan. Pagdating namin sa bahay nila ay sinalubong kami ng kanyang nanay. Sinabi nito na nasa kwarto ang kanyang anak kaya doon na kami dumiretso. Pagkakita nito sa amin ay parang naiiyak pa siya. Humingi din ako ng sorry dahil sinumbong ko sila. Imbis naman na magalit ay nagpasalamat sila sa akin.
Kung hindi ko daw sinabi sa aking papang ang plano nila ay baka kung ano pang nangyari sa kanila. Hindi naman na kami nagpaligoy-ligoy pa ng iba kong mga kasama. Agad namin siyang tinanong kung ano ang kanyang nakita. Tulad nga ng kwento niya kay papang ay nakakita daw siya ng apoy na hugis bola sa kagubatan. Pero hindi daw ito yung kagaya ng mga normal na apoy na nakikita natin na kulay pula. Kulay puti daw ito na akala mo ay parang ulap na lumilipad. Nagtataka naman kami kung bakit sinundan niya ito hindi naman pala ito kakulay ng normal na apoy ng gasera. Maging siya nga daw ay hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Parang noong mga oras daw na yon ay nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang sarili at pagkakita niya sa bola ng apoy na yon ay kakulay ng normal na apoy sa gasera. Kaya lang daw siya napatigil sa pagsunod dito ay dahil sa napatid daw siya at doon ay parang nagising na siya. Hindi daw siya sigurado pero parang nahipnotismo siya ng mga panahong yon. Pagka-uwi ko sa bahay ay agad akong nagtanong kay mamang kung posible nga bang makapag-hipnotismo ang isang saltelmo. Ay naman sa kanya ay hindi siya sigurado kung posible yon pero may usap-usapan nga daw na may ilan sa mga nakaligtas dito na parang walang alam sa kanilang mga ginawa basta sumunod lamang daw sila doon at para bang hinihila sila palapit dito. Sinabi ko sa kanya na katulad yon ang kwento ng aking kaibigan kaya naman matapos kong sabihin yon kay mamang ay binilinan niya ako na mag-iingat lalo na kapag nasa gubat dahil hindi nga namin alam kung ano ang posibleng maganap doon, Papa Dudut. Nang dumating muli ang Lunes at pumasok na kami ay medyo kabado kaming dumaan sa may gubat. Natatakot kami na baka magpakita ang San Telmo sa amin. Mas grabe ang takot ng mga kasamahan namin na nakasama ng aming kaibigan noong nagpunta siya sa loob nito at nakita ng harapan ang San Telmo. Iniisip ko na nga lamang ng mga panahong yon na hindi naman siguro ito magpapakita sa amin dahil umaga sa hapon naman ay maaga kaming pinapauwi kaya wala ding pagkakataon na makita ko ito. Pero hindi namin inaasahan, Papa Dudut, na ng araw na yon ay may ipagagawa sa amin ang aming eskwelahan. Kaya naman imbes na maaga kaming makauwi ay inabot kami ng alas 4 doon. Normally ay alas 3 pa lamang ay uwian na namin. Naglalakad kami ng mahigit 1 oras pa uwi at papunta sa eskwelahan. Wala namang kaming paraan noon upang sabihin sa aming mga magulang na mahuhuli kami ng uwi kaya wala kaming aasahan na susundo sa amin. Kailangan talaga naming umuwi ng mag-isa. Nang pauwi na kaming lahat ay kapit-kapit namin ang kamay ng bawat isa upang walang mapahiwalay sa amin. Pagkapasok namin sa loob ng gubat ay ramdam ko ang kabog ng aking dibdib. Medyo madilim na din kasi noon, kaya naman hindi maiwasang gumana ang aking imahinasyon. Palinga-linga pa ako noon sa paligid at ganoon din ang aking mga kasamahan. Ramdam ko na nanginginig yung kaibigan ko na nakakita ng San Telmo. Nagbubulungan kami noon na huwag magbibitaw at sabay-sabay pa kaming nagdasal noon. Nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalakad nang biglang may napansin ang isa sa amin na papalapit na ilaw sa amin. Sa sobrang takot namin ay napatakbo talaga kami. Sinikap namin na hindi na magkahiwa-hiwalay habang patuloy kami sa pagtakbo at sumisigaw ng tulong. Umaasa na may kahit na sino man ang naroroon upang matulungan kami. Nagulat na nga lamang kami nang may mga biglang tumawag sa aming mga pangalan. Mula sa unahan ng aming dinadaanan ay nakita namin na naroroon at pasalubong sa amin ang aming mga magulang. Lahat ng takot na nararamdaman namin ay lumabas ng oras na yon.
at talagang napaiyak kami. Bago ako lumapit sa aking papang ay nilingon ko muna kung may nakasunod pa ba sa amin. Ang tanging nakita ko lamang ay ang papalayong ilaw sa lugar na yon. Pagka-uwi namin sa bahay ay niyakap talaga ako ni mamang ng mahigpit. Nagpasya daw sila papang na salubungin kami dahil masyado na kaming late sa usual na uwi namin tuwing pumapasok sa paaralan. Habang naglalakad daw sila sa gubat ay nagulat daw sila papang nang marinig na nagsisisigaw kami at humihingi ng tulong. Kaya naman agad nila kaming tinakbo sa pag-aakalang may humahabol sa aming masasamang loob. Doon na naman sinabi sa kanya na nakita namin ang San Telmo at hinahabol kami nito. Sobrang takot talagang naramdaman namin noon at parang ayaw ko nang dumaan pa sa lugar na yon. Ngunit alam kong hindi naman yon maaari dahil ito lamang ang daanan palabas at papasok sa aming lugar. Upang mawala ang aking takot ay binigyan ako ni papang ng isang bote na naglalaman ng pinagsamang suka at asin. Ayon kay papang kapag nakita daw namin ang San Telmo ay wisikan namin ito dahil tulad ng apoy ay mamamatay ang ilaw nito doon. Yun daw ang itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. Kapag may nakitang San Telmo, hindi ko tuloy maiwasang tanungin si papang kung bakit ba nagkaroon ng San Telmo sa isang lugar. Ayon sa kanya ay walang makapagsasabi kung bakit nagkakaroon ng San Telmo sa isang lugar. Basta ang alam lamang daw niya ang elementong ito ay nanggaling mula sa mga kaluluwang ligaw na hindi matahimik. Kaya nga daw minsan ay parang kulay puti lamang ito dahil ito daw ang nagre-representa sa kaluluwa ng isang namatay na tao. Bata pa lang din daw si papang nang una niyang marinig ang kwento tungkol dito. Nangyari daw yon sa kanyang tiyuhin, isa itong magsasaka at madalas talaga ay maagang nagtutungo sa palayan upang hindi abutan ng sobrang init sa pagtatanim. Habang nagtatanim daw siya doon ay napansin niya ang isang bola ng ilaw na lulutang-lutang malayo sa kanyang kinakalagyan. Pinipilit niya itong lapitan ngunit kahit na anong gawin niyang takbo o lapit patungo dito ay hindi daw niya ito maabot. Doon na umano papadudot pumasok sa isipan ng kanyang tiyuhin na may kakaiba sa liwanag na kanyang nakikita. Kaya naman ang ginawa nito ay ipinikit ang kanyang mata at patalikod na naglakad. Hindi daw siya tumigil sa paglalakad hanggang sa maramdaman niya na tumama ang kanyang likod sa isang matigas na bagay. Nang imulat niya ang kanyang mata ay wala na ang liwanag na yon. Nakasandal na din siya sa puno na medyo malayo sa kanyang pinagtataniman. Nang umuwi ang kanyang tiyuhin at ikinuwento ito sa lolo niya, sinabi nito na San Telmo nga daw ang nakita nito. Simula daw noon ay laging nagdadala ang kanyang tiyuhin ng isang bote ng suka na may asin bilang pananggalang sa nasabing elemento. Kaya naman binilin sa akin ni papang na huwag kong kakalimutan ang boteng yon dahil maaari ko itong maging proteksyon kung sakaling makakita muli ako ng San Telmo. Kinabukasan sinabi ko sa aking mga kaibigan ang ikinuwento sa akin ni papang. Nakakatakot man ito sa pandinig dahil isa pala itong kaluluwang ligaw. Ngunit mas napanatag naman ang aming kalooban dahil may paraan na kami upang makontrol ito kung sakaling magpakita ito sa amin. Simula nito ay palagi ko nang dala ang bote na ibinigay sa akin ni papang. Parang agimat ko na ito na parang nagbibigay kapanatagan sa aking kalooban. Matapos naman ang unang beses na nakita ko ang San Telmo ay hindi ko naman ito muli pang nakita sa mga sumunod na araw. Dahil nga doon ay napanatag na din ang aking kalooban na tuluyan na itong mawala sa aming lugar. Sabi naman kasi ni papang noon ay hindi din ito mawawala kaya naman iwasan na lang
namin ito. Akala ko talaga noon ay magiging maayos na ang lahat at hindi na ako makakaranas pa ng anumang kakaibang bagay na gawa nga ng nasabing elemento. Pero dumating ang araw kung saan ay isinama ako minsan ni Papang sa kanyang pagsasaka. Luluwas kasi noon ang mamaang kasama ang bunso kong kapatid upang bisitahin ang ilang kamag-anak namin sa Makati. Kaya naman walang mapag-iwanan sa akin si Papang habang nasa bukid siya. May kubo naman na maaaring pagpahingahan doon, kaya naman walang problema kahit na sumama ako sa kanya. Madilim pa noong umalis kami, kaya naman medyo aantok-antok pa ako nung pumunta kami sa bukid. Nagdala lamang ako ng laruan upang malibang ako habang may ginagawa si Papang. Kahit anong laro ang gawin ko ay hindi talaga mapigilan ang antok. Kaya naman nagpasya akong umidlip muna. Nasa kalagitnaan ako ng paghimbing nang maramdaman ko na parang may dumaan na ilaw sa bintana ng kuko na aking kinakalagyan. Napabalikwas ako ng bangon dahil akala ko ay may ibang magsasaka na naroroon. Ngunit pagsilip ko ay wala namang ibang tao dito. Lumabas ako para sana'y tawagin si Papang, ngunit nasa malayo itong bahagi ng bukid kasama ang iba pang mga magsasaka. Upang makasigurado na walang ibang tao papadudot doon na liligid-ligid ay lumabas ako ng kubo upang tignan kung saan nanggagaling ang ilaw na aking nakita. Sa kakahanap ko ay medyo napadpad ako sa may bungad ng gubat. Nag-aalangan pa nga ako noong pumasok dahil nga baka kung ano na naman ang mangyari habang nandun ako papadudot. Nagpasya akong ipagsawalang bahala na lamang sana ang aking nakikita at akmang babalik na sa kubo. Ngunit pagtalikod ko pa lamang ay nakita kong muli ang liwanag na yon. Napatingin ako dito at doon nga ay nakita ko ang lulutang-lutang na bolang apoy. Habang tinitignan ko ito na lulutang-lutang ay parang may kung ano sa aking isipan ng bumubulong. Nasundan ko ito. Wala sa aking loob na humakbang ang aking mga paa patungo dito. Ako naman ay patuloy itong hinahabol na parabang ito ang kailangan kong gawin. Hindi pa man ako masyadong nakakalayo noon nang biglang may maapakan akong matigas na bagay na siyang tila gumising sa aking kamalayan. Naalala ko pa noon na parang nagtataka pa ako kung ano ang ginagawa ko sa lugar na yon. Natakot talaga ako ng mga panahong ito dahil naalala ko ang sinabi sa akin ng aking mga kasamahan noong panahong sinundan niya ang San Telmo. Tulad niya ay tila hypnotismo ako nito na sumunod sa kanya. Agad kong hinawakan ang boteng ibinigay sa akin ni Papang. Tanaw ko pa ang sa aking kinakalagyan ng kubo na aking tinutuluyan kanina. Papunta na dapat muli ako doon, ngunit muling lumitaw sa aking harapan ang San Telmo. Ipinikit ko ang aking mga mata dahil baka kapag tinitigan ko na naman ay mahipnotismo na naman ako at tuluyang mapahamak. Naalala ko yung ikinuwento sa akin ni Papang na ginawa ng kanyang tiyuhin noong may nakita itong San Telmo. Kaya naman habang nakapikit ay patalikod akong naglakad. Ginamit ko na lamang ang aking kamay upang damhin ang mga nakaharang sa aking dadaanan. Nang maramdaman ko na bumangga na ang aking likuran sa isang puno ay saka lamang ako dumilat. Isang mata ko lamang muna ang aking idinilat upang makasigurado. Wala na ang bola ng apoy na yon na gumagambala sa akin. Sinigurado ko muna na wala na talaga ito bago ako tumakbo patungo kay Papang. Nagulat pa nga ito sa akin sa aking paglapit sa kanya na umiiyak. Nag-alala naman itong nagtanong sa akin kung ano ang nangyari at kung bakit ako umiiyak. Ibinahagi ko sa kanya ang naganap sa akin at nakita ko na namutla si Papang. Pumasok kasi sa kanyang isipan na muntika na akong mapahamak habang hindi siya nakatingin sa akin. Narinig din ng mga kasamahan ni Papang ang aking kwento kaya naman pinahayo na nila si Papang at sinabing iuwi na ako. Walang nagsasalita sa amin ni Papang habang naglalakad pa uwi at hindi pa din siguro mawala sa isipan ni Papang
ang mga nangyaring yon. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay hindi na ako muling isinama ni Papang. Iniiwan na lamang niya ako sa aming kapitbahay. Tuwing umalis si Papang ay nakatanaw lamang ako sa balkonahe ng kapitbahay namin. Mula doon ay kita ko ang kagubatan, kaya naman kapag dumarating si Papang ay nakikita ko kaagad siya. Sa totoo lamang po kasi ay medyo nagwo-worry din ako sa kanya. Dahil paano na lamang kung eto naman ang makakita ng San Telmo. Kasalukuyan akong nakatanaw noon sa balkonahe nang mapansin na parang may nagliliyab na puno doon sa gubat. Agad kong tinawag ang kapitbahay namin upang i-alerto ito, ngunit nagtaka ako noong sabihin nito na hindi ito sunog. Sa isip ko ay napapatanong ako kung ano ang ibig sabihin nito. Kitang-kita naman kasi ang nag-aapoy na puno na yon, kaya paanong hindi ito sunog? Mukhang nakikita naman niya ang pagtataka sa aking isipan, kaya naman sinabihan niya ako na pagmasdang maigi ang apoy na yon. Nang tinitigan ko nga itong maigi, ay napansin ko na kulay puti ang apoy na yon at hindi yung normal na kulay ng apoy. Isa pa ay hindi din ito kumakalat sa mga katabing puno at halaman. Pinaliwanag nito na ang nakikita ko ay ang nagbabalat kayong San Telmo. Bukod sa pagiging bolang apoy, ay kaya din daw nitong pagmukhaing isang malaking apoy ang kanyang sarili. Kapag sumikat na daw ang araw ay doon ko makikita na ang katawan ng punong yon ay ni walang isang bakas ng pagkasunog. Nakamasid lamang kami doon hanggang sa sumikat ang araw. Nawala naman ang apoy na aking nakita pagbungad ng liwanag dito. Nilapitan namin ang naturang puno at tulad nga ng sinabi nito ay parang wala namang nangyari sa punong yon. Normal pa din ito at walang pinagbago. Dahil nga sa dalas na pagpapakita ng San Telmo sa aming lugar ay napapatanong ako sa aming kapitbahay kung bakit may mga ganong bagay sa kagubatang yon. Nakangiti naman niyang sinabi sa akin na noong mga nakalipas na panahon ay marahil ay maraming mga individual na doon na nawala ng kanilang buhay sa kagubatang yon. Marahil na hindi nila matanggap na wala na sila sa mundong ibabaw. Kaya mga naging San Telmo ang mga ito. Yun na po ang huling beses na nakakita ako ng San Telmo sa aming lugar hanggang sa mapadpad na nga ako dito sa tinitirhan ko ngayon. May mga nagsasabi na paminsan-minsan daw ay meron pa ding mga nagpapakita doon, ngunit bibihira na lamang din dahil nga sa medyo dumadami na ang tumira sa lugar namin at maraming puno ang nawawala na dito. Marahil para sa iba, hindi ganong nakakatakot ang aking istorya kumpara sa kanilang mga narinig dito. Ngunit para sa akin ay isa itong pangyayari sa aking buhay na hindi ko makakalimutan. Dito ko na po tatapusin ang aking liham, Papa Dudut. Kung mapili man ninyo ang aking istorya ay maraming salamat. Lubos na gumagalang, Yvette. Mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga hiwagan na bumabalot sa mga lugar na ating tinutuluyan. Dahil minsan ang pagiging maalam ang siyang nagiging daan upang sa panahon ng kagipitan tayo ay maligtas. Huwag sana nating kalimutan na kahit saan man tayo magpunta, ang lugar ay may dalang kwento na minsan nga ay siyang nagbibigay sa atin ng kakaibang karanasan. Dahil minsan ang pagiging maalam ang siyang nagiging daan upang sa panahon ng kagipitan tayo ay maligtas. Huwag sana nating kalimutan na kahit saan man tayo magpunta, ang bawat lugar ay may dalang kwento na minsan nga ay siyang nagbibigay sa atin ng kakaibang karanasan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Ang buhay ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po